in-expect ko mawala yung SMS technology 15 years ago. Pero hindi nangyari, di ba? Iba pa rin talaga yung SMS na technology, lalo for business to consumer use. Kasi yun nga, lahat naka-SMS. I always believe na ang business nandyan para mag-solve ng mga problems. Ever since we started, more than 800 businesses na yung clients natin. Sila Cardinal, may mga politicians din tayong naging client before. Sa PNP, ginagamit siya, text mo si Chief. Meron din tayong mga mayor. And ako, ang hilig ko talagang isolve ng mga problem yung mga problem ng mga businessmen. Whether online seller ka or traditional seller ka or whatever. So kung ano man in the future yung magiging problem nila, doon ako papasok. Sabi nga nila, some people know what happened, some people make it happen, the others ask what happened. Tama. Ang ganda nun. Sobrang ganda nun. Kumbaga, nasa ka dun. What's up mga kasundot? It's another episode na naman dito sa TWPS at syempre ibig sabihin yan, may bago na naman tayong guest dito sa ating podcast, no? At very exciting, no, ang podcast natin ngayon dahil alam naman natin na uso na ngayon ng automation, no? Technology sa atin dito sa Pilipinas. Hindi lang actually sa Pilipinas, no? Sa buong mundo naman ngayon, alam na natin yung AI, but ang guest natin today, no, somehow na makaka-relate tayo talaga dahil isa sa nakakatulong ng automation dito sa Pilipinas, sa mga negosyo dito sa Pilipinas. So, I'm very excited dahil before, no, naging kliyente rin naman kami nila at ngayon, feeling ko babalik din kami sa kanila dahil eto na, nasa AI technology na tayo. So, magandang i-collaborate tong service na binibigay nila, no, sa mga nagne-negosyo. So, hindi ko na papatagalin pa. Let us all welcome ang nag-iisang Sir Eric Kalugdan. Ayan. Thank you. Sir, welcome po dito sa TWPS. Yes. Maraming salamat. Alam ko sobrang busy mo pero pinaunlakan mo kami mula sa north to south. From south to north. From south to north. Oo. Yeah. So, ayun sir, kamusta naman ang buhay-buhay? Well, ako, I'm always thankful kay God na very blessed, very comfortable, and tuloy-tuloy pa rin, no, yung blessings na binibigay niya sa atin, mga bagong opportunities, mga bagong channels, kahit magbago yung economy dahil sa iba-ibang mga technologies, like yung na-mention mo nga na AI, meron pa ring guide, no? Meron pa ring path na binibigay si Lord na ito yung opportunity na pwedeng gawin. Oo. Kumbaga, on every talaga may opportunity pa rin tayo nakikita doon. Yes. And yun yung tina-thrive natin na gawin, na lagi tayong ahead, nandun tayo sa very edge of technology, no, para yung business din natin mag-grow, no, at mag-thrive kahit ano pa yung situation ng economy natin. Totoo 'yun. Kasi minsan may mga company talaga na hindi nakaka-survive dahil hindi nag-i-innovate Yes. Or naiiwanan ng innovation talaga. Na minsan nakatuon na lang sila doon sa kung ano meron sila. Yes. But somehow, no, pag ikaw kumbaga nakikita mo yung company mo kailangan mag-innovate. Ayan, yun yung mga company na nakasurvive most likely, no? Yeah, actually makikita mo yan nung lockdown, di ba, nung pandemic. Yes, totoo yun. Kung mapapansin mo, nauso yung term na pivot. No, na kailangan talaga, at saka yung agile na term, no, na yung business mo, kailangan talagang mag-pivot, depende kung nasa na yung market or depende sa situation ng economy. And maraming mga malalaking businesses na nag-close down dahil doon sa pandemic. At yung mga nag-thrive, sila yung mga talagang very agile na nag-pivot, na mag-change ng business or either mag-change ng business or mag-change ng strategy para tuloy-tuloy pa rin yung business. So ganun talaga. Ang business, lalo kapag hindi siya yung parang staple industry, like hindi siya food, hindi siya kailangan talaga alamin mo ano yung nasaan talaga bago, papunta. Saan papunta. Oo, 'di ba sa hockey nga na you look for where the ball ba tawag doon? Yung basta yung saan siya pupunta, hindi yung kung nasan siya. Dapat ganun din tayo sa business, no? Tinitingnan natin saan ba papunta yung business at dapat nangunguna tayo doon. Kasi totoo yan sir Pag may resistance talaga, no, nandyan yung pag may change, may resistance. Yes. So minsan, kumbaga pag may pagbabago parang ayaw pa nating tignan o ayaw man lang nating alamin. Ayaw natin sabay. Pero
pag hindi natin kasi tinignan yan or pinag-aralan kahit papaano, no, maiwan talaga tayo eh. Baka yung palang change na yun, doon na lahat papunta, ikaw nandun ka pa rin. Correct. Diba? Ang daming company ng mga malalaking kumpanya na like yung mga nakikita na sa Facebook na Nokia, yan, di ba? Yung mga company na talagang dati tinitignan natin na sobrang lalaki pero ano nangyari? Nawala sila, hindi na nakasabay, di ba? Yung mga big companies dati na Kodak. kinikilala. Si Kodak, yun. diba? Alam mo ba, si Kodak, siya yung unang nakaimbento ng digital camera. Pero dahil malaki yung film camera business nila, hindi nila pinansin yung digital camera. Hindi nila pinalaki. Akala nila tuloy-tuloy yung film camera. So, yun yung nangyari. Naunahan sila ng Canon, ng Sony, di ba? One of Nikon. the big example talaga yan. Grabe. And yun nga, no? Pagdating sa change, merong dalawang sides yung change. Either nandun ka sa may opportunity sa change or nandun ka sa crisis dahil sa change. Di ba? So, kailangan mong hanapin lagi. Kasi yun nga half glass empty or the glass is half empty or half full. Di ba? So, kailangan mong alamin saan mo gusto mag-focus. Doon ka ba sa empty magfo-focus or sa crisis? Totoo yan. Or doon ka sa opportunity magfo-focus. Di ba? Or doon sa full. Kasi kapag hinanap mo, kung ano yung hinahanap mo, yun yung makukuha mo eh. Tama. Diba? So pag nag-focus ka sa crisis, na ang daming problema sa ekonomiya ngayon, mali yung politika. Kung ano talaga mapupunta. Kung ano yung iniisip mo, yun yung pupunta sa'yo eh. Yun yung dadating sa'yo. So kailangan, nahanap natin lagi, may change, diba? May crisis, nasaan yung opportunity? Totoo yun. Yun yung hanapin natin dapat. Kasi in every situation, laging may opportunity. Totoo. No? At kung hindi natin siya mahanap, medyo nahihirapan tayo, ipag-pray. Totoo yan. Diba? Kasi out of nowhere talaga, si God yung magsasabi sa'yo na ito, kilalanin mo siya or mag-join ka sa podcast na to dahil diba, na mayroong opportunity na lalabas. So, kasi minsan, diba, yan yung mga, yun nga, kailangan tamang tao. Yung mga tamang tao. Kasi ang dami naman talagang noise dito sa paligid natin, sa mundo, no? Kumbaga minsan pag hindi ka align, hindi mo pinag-pray isang bagay, kung saan ka mapupunta, o kaya kung ano na lang yun nandyan, hindi mo na talaga titignan yung ibang bagay, di ba? O kaya hindi ka na magdidig, magtitingin ng iba, hindi na. Minsan kung ano na lang yung naiisip mo, di ba? Kasi on your own, knowledge na to, parang ganun. Correct. So, minsan, di ba? Meron kang naiisip mo at meron kang predictions mo. Pero wala pa akong nakilala talaga na alam ko anong mangyayari bukas or next year or next month, di ba? So, lahat ng negosyante, hindi alam ko anong mangyayari sa Katulad future. yung pandemic nga, di ba? Yeah, parang binulaga lahat tayo doon na yung mga, anong nangyari kasi dyan, yung mga before nga, sabi ko, kaming mga online seller noon, pag nalaman kang online seller that time, tatawanan ka eh. Kumbaga, online seller lang yan. Pero yung dumating yung pandemic, pag online seller ka, talaga kailangan online seller. Parang lahat eh. Correct. Kahit yung mga nasa bangko nun, ba't gusto nila matuto mag-online bigla? Kasi nga, kumbaga, hindi nila nakita na paparating yun eh. Wala namang nakakita na dadating yung ganun eh. Diba? And to be honest, marami talagang yumaman during pandemic din. At marami ring nawalan talaga ng negosyo rin. Correct. Which is, yun yung mga negosyo talaga na hindi na paghandaan yung pagpunta natin sa pagiging digital, di ba? Yes. Like yung mga pag-order online dati. Sabi ko nga nun, yung lola namin, tita namin, di naman marunong mag-online eh. Ngayon nag-online nag-online. Bigla na lang may dadating na Shopee, Lazada, kung ano mga platforms yan. Kakilala na yung mga delivery man. Minsan iiwan na lang yung parcel, bayaran na. Kumbaga lumawak talaga, walang nakakita nun. Pero yung mga nag-e-explore into yung parang papunta na lang at tawag dito yung pagiging digital talaga or something na mga upgrades natin, ganyan. So, yung mga nakasabay doon, yung mga talagang naging successful during that time. And gumanda-ganda talaga yung buhay. Correct. No? Pero yung mga nasa resistance zone noon, sila yung mga naiwan. Correct. And speaking of, wala talagang may alam kung ano mangyayari in the future. Totoo yan. Pero si God alam niya. Totoo yan. And actually, na-prove ko yan nung pandemic. Kasi right before nung lockdown, as in wala namang may alam na magla-lockdown eh. Right before nung lockdown, siguro 2 months, 1 month before the lockdown, doon kami nagkaroon ng PO na napakalaki sa isang kliyente. So, na-prepare kami na, okay, makokolekta to before mag-lockdown. So, okay na kami during the lockdown. Wow. So, nung nangyari yun, sabi ko, Lord, surrender na ako. Ikaw ang may alam ng lahat. So, kahit anong
anong gusto mong gawin, saan mo ko dadalhin, saan mo ko ipapa-interview. Let's go, diba? Let's go. Pero bago ang lahat, no, syempre sir, pwede mo bang ikwento sa amin, ano nga pala yung negosyo nyo? Ayan, para sa mga bagong nanonood sa atin. Sige. So, nag-start yung business natin 2001. So, medyo matagal na. Wow. So, 25 years na siya next year, October. Anong anniversary yan pag 25 years? Meron ba? Silver anniversary. Oo. And sige, yung sabihin ko na rin. So sa silver anniversary, ang main parang enhancement na idadagdag natin is AI. Wow. Kasi nga talagang ngayon kailangan mo na i-adapt yung AI sa business. So mamaya pagkwentuhan natin yan. Pero balik muna tayo 2001. So noong 2001, meron akong professor nung college na umalis siya sa academe, tapos naging distributor siya sa isang supplier ng telco. Ng Globe, ng Smart. Globe and Smart pa lang nung time na yun. Wala pang Sun Cellular. Wala pa yung mga dito. Wala pa yung dito noon. Wala pang Sun Cellular even nung time na yun. Sun Cellular? Wala pa. Tsaka yung text noon, piso per text. Wala yung unli. Kasi ang nagpauso ng unli si Sun Cellular. And dahil nagpa-unli siya, napilitan si Globe and Smart na mag-unli rin. So nung time na lumabas kami, piso yon per text. Grabe. And yung professor ko, meron kasi silang device, ang tawag nila GSM modem, na para siyang cellphone pero kinakabit sa computer. Okay. Pero nung binebenta nila yon, walang kasamang software. So hirap silang ibenta. Walang software, lang, parang spec sheet lang, walang manual, ganon. So pinahiram niya sa akin yon and ginawan ko siya na software. Wow. And yung software, yun na yung ngayon na Infotext. Wow. So ngayon yun pa rin yun? Yun pa rin. Grabe, galing. So yung software na yon, siya yung nagda-drive dun sa modem para mag-send tsaka mag-receive ng mga text messages using a computer. And ginawa natin siya ng platform, yung mga keywords. Dati kung maalala mo yung text to 2333, 2366, yung mga ganon, di ba? So yun yung business natin before. Kasi marami yung mga content provider pa tawag doon, hindi content creator, content provider. So content provider tayo na ng Globe and Smart nung time na yun. And then, yun yung binibenta na natin sa mga iba-ibang businesses. Galing. Kasi nung time na yun, una, naging text capital of the world tayo. Ay, yes, totoo yan. Lahat. Nagsisend tayo ng 100 million texts a day nung time na yun. Kaya tayo naging text capital of the world. Yung 100 million na yun, 1 month yun sa Europe. Tayo 1 day. 100 million. Kasi uso pa nun, naalala ko yung mga edad-edad namin na medyo may GM pa, yung magpapagroup message ka. Yes. Group, tsaka Nokia pa yung phones na Nokia pa yun. 3210 na may snake in ladder. Actually, yung modem nun, Nokia din yun. Pero Nokia talaga? 30 yung model. Nokia 30 siya. Tapos kinakabit siya sa computer. So anyways, walang may business nun. Hindi nila naisip na pwede mong gamit. Kasi yun, sikat sa person to person yung text messaging. No? In fact, nung nag-advertise before yung mga telco, ang initial users nila are yung mga pipe. Kasi talaga? Ganun voice yung call, hindi ka pwedeng mag-voice call kapag pipi ka di ba? So text yung ginagamit nila. So hindi ko alam kung napanood mo yung commercial na yun. Pero yun yung parang gamit nila ng text. Kasi pag pipi ka, hindi ka talaga maka-communicate, di ba? So kailangan text. So anyways, yun yung naging popular before, yung person-to-person na text. Pero naisip ko, pwede itong gamitin ng business. Kasi may yung mga businesses na may customer na 300 or 1,000. Paano mo papadala gusto mong kausapin ulit sila lahat? Yes. No? Pwede mo sabihin na meron tayong golf tournament ngayong Sabado, parang ganyan. Or meron kaming client na golf course na marami kasing way papunta dun sa golf course. Merong Aguinaldo Highway, merong South Super Highway. So may mga road closures or fiesta na nangyayari. So tinetext blast nila na this weekend, may fiesta sa ganitong ganyan, look for other, kasi wala pang Waze nun, wala pang Google Maps nun. So yun yung way nila. Yun yung way nila para mag-provide ng added value sa customer service. Lalo sa negosyo, follow-up is the key talaga eh. Yes. Siyempre kung makikita nila, mariremind mo sila, ay mas malaki yung chance na makuha mo ulit sila pabalik, di ba? Oo. So marami din tayong mga subscription na clients na billing reminders naman ginagamit nila para bago pa mag-deadline, matatabi na nila yung pambayad. Mapaghahandaan. Ang laking tulong nga yan. Oo. So yung collection rate nila, mas malaki. Mas mataas yung collection rate nila. Tapos kung may bagong promo, may bagong product, yun, pwede nilang i-text dun sa mga customers nila. And yun, pumupunta sila sa website or sa kanilang portal, mga gano'n. So napakalaking tulong pala talaga sa loob ng 25 years ni Infotext sa mga negosyo. Kasi
sa mga may cellphone, no? Pwedeng may cellphone ka, Totoo. pero pwedeng wala kang load. Pag wala kang load, wala kang internet. Pag wala kang internet, wala kang messenger. Totoo. Diba? Wala kang Viber. Pero yung text, as long as may signal ka, makareceive may battery ka, may signal ka, matatanggap mo yung text. So, yun talaga yung hindi mawawala. I mean, nung time na nag-start ako, 2001, nisip ko baka 10 years lang to mawawala na siya, mga 2011 wala na. Pero hanggang ngayon meron. gamit OTP. Diba? OTP. Yan. Gamit na gamit kasi mga promotion. hindi siya katulad ng fax machine. Diba? Yung fax na wala na. Diba? Totally na wala. Yung SMS, meron siyang karakteristik na kakaiba talaga na matatanggap at matatanggap talaga ni customer at babasahin niya. Like, merong iba email yung ginagamit. Pero yung email, subject pa lang, pag medyo ayaw na, hindi mo na bubuksan. Diretso, delete na. Pero yung text, wala kang no choice. Yung text talagang kailangan mong buksan, kailangan mong basahin para intindihin mo na ano yun. Totoo yun. Diba? Totoo Bago yun. ka mag-respond or what have you. So, talagang very effective talaga yung technology ng text. And tayo sa Infotext, doon tayo pumapasok na i-automate yun. Galing. Para mas madali, mas mabilis para sa mga businesses, mas mura pati para sa kanila na mag-communicate sa mga customers. Madali nilang ma-reach out talaga. Saka way back before, no, may mga school nga na nag-integrate din ng SMS, no, para malaman nila kung yung anak nila nasaan, di ba? Correct. Yung mga schools na merong, di ba, yung turnstile, parang sa LRT, yung umiikot. So, pag tap nung student, magte-text siya dun sa guardian na your son has entered the campus. So isa rin kayo sa naging provider pala niya, no? So pag lumabas sila nag-cutting classes, magte-text din yun, your son has left the campus. Saka feeling ko hanggang ngayon meron pa rin yan eh. No? Meron pa rin yan for sure. Meron. At marami rin mga schools na nangangailangan pa rin. So, so kung kailangan nyo sa school nyo. Totoo yan. Kontakin nyo yung Infotext. Kontakin nyo lang. Kasi for sure marami pa rin school na gusto yung ganyang way. Diba? Kasi yun nga, hindi na siya matatanggal sa parte ng buhay natin yung SMS eh. Correct. Kasi pag wala kang, hindi naman pwedeng may SIM card ko, wala ka SMS na natatanggap eh. Kahit nga yung mga promotion this time, via SMS pa rin. Correct. Reminder ng mga bangko. Correct. Mga billing statement. Yes. Kahit na merong mga Facebook, may mga Viber community, Viber groups, diba? Meron pa rin SMS. Meron kasi pa rin hindi mo talaga masasakop lahat. Yung iba nga, minsan talagang inintay pa rin yung text eh. Yes. Kunyari, may mga delivery rider. Diba? For example, delivery rider, nagtitext pa rin naman yan eh. Na ma'am, on the way na po ako o kaya paki-prepare na lang yung amount na ganito. Yes. In fact, yan yung karamihan ng mga natin ngayon, customers natin ngayon, mga online sellers. Yes, oo. Kasi ang challenge ng mga online sellers, where one is majority, online seller ka, tama yes, ba? Yes, na majority ng order, COD. Totoo. Mga ilang percent ang COD? Sa amin, talagang almost lahat. COD. 90? More than 90%? More than 90% COD sa amin. Wow. Talaga. Okay. So lahat, anyway. kahit naman sa mga platforms eh. COD na talaga. Okay, so yung challenge kasi sa COD is yung RTS. Yun, damang-dama namin yan. So diba? Yung RTS, para maliwanagan lang sila, return to sender. So ibig sabihin, nagpadala ka ng product, hindi porket benta mo yan ngayon, no? Totoong pera na agad yan. Correct. So kung may nag-order sa'yo ng worth 100,000 na COD today, hindi pa pera yan. Magiging pera lang yan pag na-deliver na sa customer, binayaran na ng customer. Diba? Ganun lang siya. Pero pag once na deliver kay customer yan, tinanggihan yan, o kaya somehow nawala sila, babalik sa'yo yan, hindi yan pera. Gastos yan. Actually, penalty pa nga penalty yan. Pa yan kasi babayaran mo pa yung shipping fee yan eh. Lalo sa mga VIP ng iba't ibang mga couriers, di ba? Correct. So, and doon tayo pumapasok. Yun yung problem na tinatry isolve ngayon ng Infotext. Na ang challenge kasi, yung ibang reasons kung bakit nagkakaroon ng RTS is hindi na-inform. Condo dweller sila. Di ba? Pupunta sa office. So yung schedule, hindi mo sure. Kasi yung delivery naman, kung kailan lang siya out, doon lang talaga siya. Hindi mo pwede siyang i-schedule, di ba? So yung ginagawa ng mga online sellers using our platform, automated na pag out for delivery na yung order, magte-text siya. Yeah. Na, actually kami, to be honest, ginamit namin yung Infotext. No? So talaga napababa yung RTS namin. Kasi ni-inform yung mga customer namin eh. Diba? So minsan lang talaga may mga customer kasi talaga na wala namang planong i-receive talaga yung parcel. So hindi na po kontrolado ng na Infotext yan or yung kung sino man yung mag-i-inform dyan. Correct. Hindi na kasi hindi naman talaga nila planong Pero nababawasan. Yun yung importante dun. Kasi sabi mo 5% yung mabawas dyan. Malaking bagay malaking na yun. Bagay yung 5%. So 100,000, 5,000 din yun. Malaking bagay. Pera pa rin yun. Pwede pang pasahod. Pwede pang paikot sa puhunan. Correct. So, kung magkano lang naman yung Infotext, bakit hindi nyo lang kunin? Yes. Kasi yung mga customers, yun nga lalo kung mag-isa lang sila, condo dweller, kung na-notify mo sila na today yung delivery,
at least mabibili nila kay ate, di ba? Kay yaya, yung pambayad mabili nila. Kasi yung mga ganong scenarios, pwede bang maiwasan once na ma-notify mo si customer, di ba, na out for delivery na. And yung ngayon, halos every month may sale din. Yung mga 9-9, 10-10, 11-11 na sale, di ba? So, pag may mga ganun, ginagamit din nila pang blast na saka, merong sale ngayon. Ngayon na gusto ko, Inputex may mga partnership na katulad nga ng Pancake. Ayan, shoutout sa Pancake and kala Bro Pam. So, talagang integrated na si Pancake kay Inputex din. Para sa mga hindi nakalam naman sa Pancake, no, it's a platform, chatbot platform, no, na pwede nyo lang, doon na yung ano nyo yun yung mga information ng mga customer nyo, doon na i-connect. CRM na siya talaga. Inventory system na rin siya. So chatbots, nandyan na sa kanila So, ang maganda doon, integrated si Inputex. So, once na may order kayo, once na may pinadala kayo, si Inputex sa bahala doon. As long as i-avail nyo naman si Inputex, connected na yun. Automatic. Kasi kami before, nag-avail kami kay Inputex, kami pa nag-integrate yan sa system namin. Sa website namin. So, kami pa nag-develop. Pero ito kasi this time meron. Hindi na kayo mai-stress. Magaling to sila. Ano na, kumbaga connected na, di ba? Hindi mo na iisipin. Yun yung maganda ngayon. Kasi, wide na yung partnership And mas advanced na, di ba? Katulad nga sabi nyo kanina, on the silver anniversary, may AI na. May dadagdag pa tayo na AI, no? Na kasi ngayon, yung Infotex kasi is two-way. No? So pwede kang maka-receive ng text, pwede ka ring mag-send out ng mga text messages. So yung ibang mga clients, ginagamit siya as hotline. So pag may mga customer inquiries, meron ba kayong ganito? Kumusta yung order? Ano yung status? Yung mga ganyan. Kumbaga yung mga paulit-ulit na tanong sa text, di ba? Meron pa rin yan Oo, meron pa rin ganyan. No? So yung mga yon sa ngayon, tao yung sumasagot. So babasahin, so may inbox din siya, parang messenger. Tapos babasahin ng mga ahente na, okay ma'am, ito yung order nyo, magre-respond sila using yung online na dashboard. So next year, in the works ngayon, na AI yung gagawa nun. So kahit gaano kadaming mga inquiries yung papasok dun sa system, at tapos may connect pa yung Infotex or yung AI dun sa inventory system mo or sa tracking system mo, pwede siya mag-automatic response agad. And take note hindi kailangan bukas yung computer nyo dito. Oo. Hindi kailangan bukas. So yung text message dun sa bumabagsak na number nyo, kusa na yan. Via cloud Nasa na. Nasa cloud na, siya. Diba? So ganun na kaano yan. Ganun na kaganda yung sistema. Para talaga nag-promote na agad kami dito. No? Pero ganun yung yung negosyo nyo, sir. Ganun kalaki yung impact niyan sa mga tao na yun nga, napupunta na tayo sa digital era ngayon. So why not na i-maximize pa rin natin yung mga hindi na mawawalang bagay. Katulad nga ng SMS Kumbaga, sabihin natin nag-slow down ng konti. Pero hindi siya mawawala Parte pa rin ng sistema ng negosyo natin. Parte pa rin ng araw-araw na ginagamit natin. Parang yung botohan nga sa PBB, ganun pa rin. Kaya text pa rin ata di ba? Kasi alam mo, ang napansin ko rin dyan, blessing din, no, na yung SMS kasi, yan yung common sa lahat, widely available. Hindi siya katulad ng Messenger or Viber. Yun siguro yung mga person-to-person messaging. Yun yung talagang natanggal from the SMS channel Ang naiwan sa SMS channel is yung business to consumer. Yung C2C, consumer to consumer, yun yung talagang natanggal sa SMS. Actually, Messenger na kasi halos lahat. Messenger na lahat. Yung talagang usapan. Usapan ng person to person. Pero yung business kasi, hindi mo pwedeng sabihin sa mga customers mo, oy, lahat tayo Viber. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin sa customer, oy, lahat tayo Messenger. Di ba? So, yung customers mo, kung gusto mong ma-inform sila, lahat sila, SMS yung channel. Diba? Na hindi mo sila pipilitin mag-Messenger or mag-Viber. Diba? Actually, before, in-integrate namin si Infotex, no? Si Infotex sa OTP. Yung website namin, nilagay namin yung OTP. So, si Infotex na yung nagsisend ng OTP para ma-access namin website. Since may mga data kami na pinaprotectionan, so pwedeng maging layer din siya ng protection. Correct. So yun yung mga minsan, pag kaya nyo mag-develop, mga web developers kayo, gusto nyo ng parang SMS provider or, di ba? So, API, meron sila Infotex niya. So, matagal ng panahon mo, meron na. Magto 25 years na nga So whether web app developer ka or application developer or website developer, kung familiar ka sa API, pwede mong i-automate. Mas magiging powerful ka. Kasi kaya mong paglaruan Ultimate power yun. Ultimate power talaga yun Kaya mong paglaruan Correct. Pero kung hindi naman, may option nga. Yun nga, may mga website na ngayon na nagpo-provide na integrated na si Infotex. So, mas mapapadali yung buhay nyo. Correct. Hindi nyo na kailangan stress mag-develop, di ba? System or kung paano nyo man siya gagamitin si Infotex. Correct. Pero yan, sabi nyo nga sir,
papunta na siya ngayon sa sa AI world, no. And syempre, everyday yan pa rin yung ginagamit. Pwede ba malaman almost ilan na ang clients nyo ngayon or may mga big clients pa kayong pwede mabanggit? Ever since we started, more than 800 businesses na yung clients natin. So yung mga kilala dyan, mga hospitals, sila Makati Med, Cardinal, so dati ginagamit Intercon Hotel before, pero ngayon naging One Ayala na siya. So dati Intercon Hotel, may mga politicians din tayong naging client before kasi pang-coordinate dun sa kanilang mga tao, di ba? Like, may meeting advances sa lugar na to. Minsan may mga nalaman ko yan. Nalaman ko yan minsan. No? May kakilala kaming nasa ganyang politics din kasi. May mga base pala sila. Yeah. So may mga leaders on every barangay. So yung coordination nun. So pwede rin pala yun. Yung platform na ginagamit. Hindi ko naisip. So pwede yun. So pwede pala yun. Kasi pwede ka mag-groupings, di ba? Kunyari, Group A, Group B, papadalan mo rin doon sa platform, di ba? Correct. And web na to, hindi mo na kailangan magdududot sa cellphone. Tsaka hotline siya. I mean, sending and receiving siya. Pwede, so pwede siyang hotline din ng mga supporters pag may mga inquiries and so on. In fact, sa PNP, ginagamit siya, text mo si Chief. May kita mo yung pag dumaan ka ng EDSA sa billboard nila, text mo si Chief. So yung number na yun, infotext yun. Wow, yung galing. Ginagamit nila. So malaking tulong din sa mga kapulisan din natin. Yung may mga reports na ganito. Yes. Doon nila ginagamit. Galing, no? Meron din tayong mga mayor na nakilala rin na gumagamit din, parang text mo si mayor. Na mayor, yung basura dito hindi na kolekta. So nakikita text mo. Rin, tapos yun yung meron silang parang response center or call center kasi sa LGU. So parang pwede mo tawagan. Pwede mo tawagan. Parang headquarters nila na nandun lahat ng nakamonitor. So meron silang, pwede mo silang tawagan, pwede mo silang email, pwede mo silang messenger. Tapos pwede ring i-text. So yung text portion na yun, infotext yung ginagamit. Galing. So talagang maraming malawak pala ang lahat ng industry. Kung magbigay kang industry sa akin, bigyan kita ng client. Parang gano'n na pangalan. Doon Doon talaga papunta yung Yeah, actually, all industries. Ako, sabi ko nga, pwede mo integrate kahit saan talaga siya. Correct. Kumbaga, ikaw na lang bahala kung saang business mo ilalagay. Saka saang bagay mo siya pwedeng i-position, di ba? Para siyang para siyang internet na marami siyang gamit, depende kung ano yung maisip mong gamit. So yung infotext or yung SMS, ganun din. No, it's another channel na pwede mong i-set up whether for a hotline or as a notification sa mga customers. Saka actually, di ba, sa Messenger kasi, ang usually problema natin ngayon sa Messenger, sa mga nasa e-commerce to, yung mga nag-Facebook ads, kailangan pa natin na it's either magbayad tayo para mapadala ng message ulit yung mga customer. Yes. Or kailangan nila mag-response within 24 hours para makapag-send ulit tayo ng promotion. Diba? Ganun yung dito sa SMS, as long as may data ka, pwede ka magpadala. Anytime, di ba? Wala namang hindi naman mapipigilan ng basta may number ka. Pero yun lang, syempre, gamitin natin sa tama. Correct. Kasi minsan may mga, alam mo yun, may mga modus din na Yun so, yung iiwasan natin. Yun yung iiwasan dahil baka ma-block book yung infotext. Actually, hindi lang infotext dahil ngayon nga, di ba, nare-register na yung SIM. So, mag-ingat po tayo. Huwag na tayong gumawa ng mga ganyang bagay. Correct. Na ikakasira naman, di ba? Yes. Lalo ng negosyo natin. Yes. Di ba? Mahirap kasing haluan ng kalokohan po yung... Kasi for sure, may mga pwede pala namin gawin to. Naku, mag-isip-isip po kayo. Naka-registered na yung SIM ngayon. So, isip-isipin nating mabuti. The same time, syempre, pag nakitang spammer lang naman kayo, for sure, yung wala rin. May, mga technology ngayon ng meron na ring pang-block yan. Yes. Binablock yan. Binablock talaga, di ba? Sir, alam ko ganun huwag natin gagawin yun. Yung mga pang-i-spam na. Kasi for sure, alam naman natin yung mga tao pag nakarinig na mga ganitong technology na kaya pa. So, wag nyo nang subukan. Masisira lang ang buhay. Pero correct. Sir, nakikita ko, anyway, nakikita ko ngayon, pati kayo, nagko-content na din. Yes. So, ano naman to? Okay. So, yung pag-vlog ko, actually, nag-start yan kasi meron kaming mga events sa church namin na nag-host kami or nagkakanta kami ng workshop for entrepreneurs. So, yung mga gustong mag-business or employed ngayon pero nag-iisip na mag-business, yun yung mga workshop na tinuturo natin na paano mag-start ng business, bakit ka magbi-business, paano mo papalakihin yung business, paano mo i-manage yung mga finances and so on. And pinoprovide namin siya for free. Ang kailangan lang namin is mag-pre-register ka para alam namin kung tuloy or hindi. So libre talaga to? Libre, walang bayad. Wow, galing, so, nung time na yon, I think that was June, na 1 week before nung workshop,
dalawa pa lang yung nagre-register. Malayo, Pampanga yun. So, sabi ko, teka muna, sayang yung biyahe. Kung dalawa lang yung pupuntahan ko, di ba? So sabi ko, teka, kailangan na natin mag-promote. So doon ako nag-start, mag-TikTok. Pero ang galing nakita ko kasi matagal naman na din kaming friend ni Sir Eric sa Facebook, no? Dahil since nag-avail nga kami ng Infotex. Nagulat ako, nagko-content na Sir Eric. Pero ang galing magaling. Kumbaga, catchy siya and may mga matututunan din po kayo talaga. Yeah, so ang ginawa ko, yung mga lessons dun sa workshop, parang chinap-chap-chap ko. Galing. And then each... So value talaga to. So mga 1 minute, 1 minute and a half na vlog, na yun yung nilalagay ko ngayon dun sa channel ko ngayon. Ano yung channel name? Sa TikTok is Eric Calugdan. Sa Instagram ganun din, Eric Calugdan. Tapos sa Facebook ganun din, Eric Calugdan. Hindi ko na pinalitan. So follow nyo na lang. Calugdan. Napakadali naman. So kung gusto nyo matuto dun ng mga mga shortened lesson na dapat gagawin doon sa mga training. Sa mga business. Pero maganda kung maka-attend din kayo minsan doon sa mga libreng training yun eh. Oo, so follow nyo lang yung channel ko and ina-announce ko naman doon pag kailan yung susunod, saan yung mga susunod kasi mga usually, events. di ba sa e-commerce, marami kami training eh. Pero lahat may bayad, syempre. Dahil knowledge nga naman nila yun, isi-share nila. Pero sa inyo, libre. Libre. So guys, samantalin nyo libre. Baka magkabayad na po yun. Joke lang. Alam mo yun, para sa akin blessing kasi yun na sayang kung sa akin lang, mas better kung i-share natin sa lahat na lahat ng mga Filipino ay maging, hindi naman lahat, pero karamihan maging entrepreneur at maging successful na entrepreneur dahil kapag yun yung nangyari, talagang magbabago yung economy natin. Totoo yan. No, hindi dapat yung kanya-kanya lang, kanya-kanyang style, mga ganun. So yun yung ginagawa natin. So sinishare natin. And aside from that, yung isa rin kasi na bago ko ring na-experience, no, niregaluhan kami ni God ng Christmas gift na electric vehicle, EV. Tapos ito yung first ko na EV. So medyo sabi ko talagang ibang-iba yung lifestyle kapag EV. Talaga. So yun din, sinama ko na rin siya as content. So yun yung parang dalawang naghahabulan na content. So may content about entrepreneurship, tapos may content about EV, yung mga ganon. So, yun yung nangyayari. Yeah, last time, may naka-podcast ako regarding solar yung solar business panel, nila. renewable. So, yung kotse niya, talagang solar-powered na rin. Kasi, EV rin. Yes, oo. Kumbaga parang yung nakukuha doon, nilalagay niya doon sa Yes, so zero cost siya sa transpo. Zero cost din siya sa electricity. Sobrang laking tipid daw talaga. Sobrang laking tipid. Kasi wala ka ng Wala, tsaka yung EV rin, walang maintenance. Okay. Ang i-maintain mo lang. Battery lang siguro. Actually, hindi rin battery. Wow. Oo. Ang i-maintain mo, wiper. Tsaka yung wiper tubig. Saka tahimik na tahimik. Yung nakapag-drive ako one time yan. Ano ba yun? BYD ata yung na-drive ko na kotse. Wala yung tunog niya, gumagano. Parang tumutunog lang na parang para lang marinig ng paligid. Parang diba? spaceship lang. Oo. Sikot gano'n na tumutunog. So, kasi para nga daw naman marinig ng kunyari. Baka mamaya, di nila Actually, yun yung challenge ngayon. Kasi wala ka nang maririnig talaga. Kahit ganyan kalayo lang doon sa pedestrian, hindi nila malalaman may sasakyan sa likod nila. Kaya busina ka ng busina. Busina ka na kasi magugulat sila. May kotse na pala. No? Sobrang tahimik. Saka ang bilis Pag umururot talaga, harurot. Instant. Saka alam ko ngayon, yung mga ibang mall, may mga libre pa atang Charger, diba? Sa SM libre. Hanggang ngayon ba? Libre pa rin? Dati si Ayala, yung mga Ayala malls, libre din. Mga December last year. Pero January this year onwards, may charge na. Pero mura pa rin. Mas mura kaysa gas. Ang comparison kasi is 1 liter gas, 1 kilowatt hour sa electricity. Kumbaga, kung sa 1 liter ng gas, nakakatakbo ka ng 6 kilometers, sa battery, ang 1 kilowatt, 6 kilometers din. So 1:1, di ba? Ngayon, ang cost is kapag gasolina ka, 60 pesos. 60 na. Mga ganon. 60 na. Ang kuryente sa bahay, 13 pesos. Ganon nga, kalaking difference. Laki ng diferensya niyan. Parang mapapaisip ako. Tapos yung sa Ayala, yung sinacharge nila, siguro mga minsan 20 hanggang 30 yung per kilowatt hour. Mas mura pa rin kaysa 60. Ang galing ng info na to. Ngayon ko lang na-absorb na ganyan pa lang. Mas mura pa rin kaysa sa 60. More than 50% discount yun, di ba? Mga 80 to 90 halos. Yes. 80 to 85, I think. Yung natutunan mo ngayon, yun yung tinatry ko i-vlog. Ang galing. Totoo yan. Hindi ko pa narinig yan na ganyan yung diferensya. Yes. Alam ko lang, electric vehicle na, hindi na magagas di ba? So, tipid talaga. Yeah. Pero hindi mo naman alam kung paano yung comparison. Yes. So,
Eto, yung may-ari na talaga mismo ng Oo. may-ari na mismo ng isang electrical vehicle, yung magsasabi ng comparison. Correct. Napakalaki. Oo, laki. Diba? Laking difference. At hindi lang sa gasolina, pati sa maintenance. Kasi nga, since purely electric siya, wala kang i-maintain. Walang change oil, walang Ilang belt. oras naman charge yan at ilang para ma-full bar siya? Para mag-full bar sa cellphone. Ilang kilowatts bago ma-full bar siya pala? Yung buong battery niya, nasa mga 50 kilowatt hour yung battery. And yung charging niya kapag yung wall, kasi merong pwedeng wall charger na ikakabit mo. Medyo mabilis yun, fast charger yun. So, yun mga 7 hours. 7 hours. So, habang tulog ka, charge mo na siya. Pero pag sa mall, gaano kabilis yan? Sa mall, merong fast charger si Ayala, pero yung kay SM usually, yun yung mga 7 hours nga kung magpo-full ka talaga. So, cinema ka muna, shopping ka muna. So, pero pag yung fast charger, gaano kabilis? Yung mga DC charger na fast charger, merong mga 10 minutes lang Talaga? na kaya. Ganun kabilis? Oo. Sobrang Pero actually, yung idea na rin yun, it's the wrong question. Gaano katagal i-charge? Ang question is, gaano katagal kang matutulog? Kasi i-charge mo lang siya habang tulog ka. Oo nga naman. Hindi mo naman nahanuhin. Oo, kasi talagang... So, pwede pala to sa bahay nyo, kung wala ka pang solar, meron sila ibibigay sa ipoprovide para may isaksak mo kung talaga. Saan, actually, merong tinatawag na slow charger or portable charger. Pwede mo siyang isaksak. Kung saan mo sinasaksak yung vacuum cleaner. Talaga? Same outlet. Ganun katindi yung pala. Kasi minsan, imagine mo, pag electrical vehicle, dapat heavyweight yung pagsasaksakan mo. I mean, dapat, di ba? May slow charger na pwedeng saksak mo lang. Naku, baka marami tayong mapabili ng electric vehicle. Baka naman BYD. Di ba? Pwede. No? Baka naman makuha nyo ng Sir Eric dyan. Mag-test drive tayo. Pero ang galing ng idea. Ganun pala siya ka. Yun ang future. Ang laki ng diferensya. Pag pumunta ka nga ng China, kasi majority ngayon sa China, sa Norway, EV na. So puro EV na talaga. Walang usok. Yes, walang pollution. Walang ingay. Yun yung isa pa. Walang ingay, walang pollution. Walang pollution, walang ingay. Grabe. So ang daming benefits. Ngayon pa lang siya na dito sa Pilipinas. Wala pang yun nga. Color coding. So anytime pwede mong Anytime. So ever since nagkaroon kami ng EV, hindi na ako nakapag-drive ng gas. Kasi hindi ko kailangan gamitin yung gas for color coding kasi coding exempt siya. Diba? So every day, yun yung dinadala ko. Oo. Ang lupit niya na. Kumbaga, on the go ka talaga. Anytime. And kung let's say, gasoline yung car mo, tapos color coding ka, kailangan mong pumunta ng office. Kasi dati, ganun yung life ko na pag color coding, mag-grab ako. Okay. Ang grab papunta 500 pesos. Pabalik 500 pesos. So in 1 month, 4,000 yun. Yun yung natipid ko. Grabe, laki. Diba? Sa grab pa lang yun. Sa gasolina, ang natitipid ko mga 8,000. So total, 12,000 natitipid ko. So malaki ang tipid talaga. Malaki. So parang yung diferensya talaga panghulog na ulit ng bagong kotse. Exactly. Di ba? Tapos yung presyo din niya, kapresyo lang ng Fortuner din. Okay. Halos same price lang ng gasoline din. Same lang Pero talaga. yung after mo ng purchase, yung maintenance, yung operation, yung fuel, mas mura. How about yung long drive naman, no? For example, syempre, kunyari, puta kang Baguio, may mga points ba dyan na pwede sila? Again, actually, common question yan. Pero again, it's the wrong question. Okay. Kasi, nisip ko rin yan nung unang nisip ko, gaano kalayo ba yung pinakamalayong din-drive ko? Diba? Parang ganon. At kailan yung huling drive ko doon? Kung so, Baguio, hindi naman lagi. Hindi lagi eh. Kung Baguio, parang mahigit 3 years na yung last kong drive doon sa Baguio. And Manila to Baguio is mga 250 kilometers. Ilan ang kilometers? Full charge ng sasakyan ko ngayon is 400. So pwede pa akong lumampas pa ng Baguio. Tapos pwede ka na mag-charge naman sa Baguio. Yeah, sa SM sa Baguio. Kaya pwedeng isaksak mo sa lang. Airbnb. Saksak mo lang. Pwede, di ba? Pwede. So, in fact, fact, lang siguro alis na hindi ka full charge. wag ka alis na hindi ka full charge, di ba? Yun. Saka sa mga Shell ata meron na, di ba? Sa highway, sa NLEX, SLEX, merong mga charger. So, pwede kang mag-charge doon. Ito mga fast charger na to siguro. Yes, fast charger yun. Kasi yung mga syempre, gasoline station. Hindi ka naman pwedeng mag 7 hours. Correct. Magagalit yung ibang EV siguro sa'yo doon. Pero ang galing, pwede pala yun. Pwede. In fact, ngayon, city driving, most of the time, 99.9% nung driving ko is city driving lang. Metro Manila, Rizal, Cavite. So matagal-tagal yan. 1 week before ako mag-charge. Tagal. Isang linggo. Isang tulog lang naman yung charging. Isang tulog lang, di ba? Galing. So, once a week lang talaga. Ganun. So, unti-unti na po tayong na parang bibili tayo na. yun yung
yun yung na-realize ko na wait, hindi dapat ako lang yung may alam nito. Dapat i-share natin. Galing. So yung content mo ngayon, sir, partly yan yun. EV, partly business, kasi tsaka finance. Hindi naman talaga natatackle yung ganyang kanan. Lalo yung mga comparison. Siyempre, number one, i-compare talaga. Magkano yung gastos, di ba? Ano yung matitipid? Siyempre, kailangan malaman yung advantage, yung disadvantage ng ano. Correct. But yun nga, sabi mo, manageable naman talaga. Na baka mali yung tanong. Di ba? Baka mali yung tanong eh. Yes. Kumbaga, may way naman talaga na minsan, komplikado lang. Actually, pero hindi naman talaga. Meron pa isang tanong na very common. Paano pag naubusan ka ng baterya? Out of nowhere. Paano naman yun? Hindi pwedeng gas kasi kailangan mo siya isaksak eh. Inisip-isip ko, teka, saan ba nanggagaling yung tanong na yun? Hindi ka full charge talaga. Kasi, naalala ko, kasi nagda-drive ako for more than 30 years na. Gasoline yung dinadrive ko, more than 30 years na. And yung pag sinabing naubusan ka ng baterya, yun yung battery sa gasoline car. Yun yung gasolina. Diba? Na gasoline car. Na hindi mo mapipredict kailan ka maubusan. Kasi nga wala siyang metro eh. Diba? Hindi mo alam kung low bat ba yan, ilang bars ba yung battery sa gasoline car. So sabi ko, yun doon nang gagaling yung question. Sa EV, baliktad. Walang metro ng gasolina. Ang metro niya yung battery. So from 1% to 100%, makikita mo kung ilang percentage. Siguro naman di ka tatakbo ng 10% papuntang Baguio. Exactly. Diba? So parang gasolina rin, di ba? Prepare mo rin. Paano pag naubusan ka ng gas? Di ba? Saka pag maglo-long drive ka naman, sisiguraduhin mo full tank ka. Saka sigurado, yung locations ng mga charging, alamin mo na. Ipa-plot mo na. So instead, may tinawag silang range anxiety na hanggang saan. Instead of range anxiety, dapat range awareness. Na alam mo gaano kalayo yung pupuntahin mo, edi ito lang yung percentage. Like ngayon, from Makati papuntang Caloocan, 10% lang yung nagamit. Wow, laki nga. So pwede akong magbalikan ng 5 beses. 5 beses nang hindi nagcha-charge. So ganun katindi pala yan, no? Malapit na po talaga tayo. Sir, di ko alam kung tama tong podcast na to. Baka mapagastos lang tayo dito sa podcast na to. Pero anyway, sir, speaking of gastos. Speaking of gastos, huwag kang magte-test drive ng EV kung hindi ka pa handang bumili. Delikado pala. Mapapabili ka. Talaga? Grabe, no? Kasi nung October, meron ngayong yung EV Association of the Philippines. May ganun na ngayon? May ganun. Tapos may EV Expo. Dati, di ba? May mga car expo. Merong EV Expo. So yung last year, October yon, pumunta kami. Tapos nag-test drive kami. Nung nag-test drive kami, yon, first love. Ayaw nang pakawalan. Love at first sight. Love at first drive. Ayaw nang pakawalan. Kaya pagdating susunod, malalaman ko connected na yung Inputex dyan sa sa EV na yan. No? Hanapan natin connection. Nagte-text na. Ite-text ka. Ito ang ruta mo ngayon. Dito ka magagas. Pwede. Di ba? Pwede yan. So, ang sa akin din kasi, medyo technology pa rin siya, which is yun naman yung hilig ko rin talaga, gadgets, technology. So, yun yung binavlog ko. Yeah. Technology, business, finance. So, yun. Ako talaga fan ako ng automation. Kaya ang sabi ko nun, wala pang automation, wala pang AI. Gusto ko na ino-automate yung mga bagay. Kasi kung may mga bagay naman na kaya mong i-automate or padaliin, bakit hindi? Di ba? Bakit dun ka pa rin sa way na, mahihirapan ka? Correct. Like before, wala kaming dashboard sa e-commerce. No? So, yung mga data namin, nakalagay yan sa Excel. So, nangyari, na-delete ng isang tao namin yung folder. Wala lahat ng data na. Wow. So, start nun, sabi ko, kaya ko naman mag-develop. Magde-develop na lang kami ng system together with my IT team para at least tapos yung problema na yun. Kasi kaya naman talaga eh. Correct. Ang advantage din kapag nasa cloud kasi yung yung system. One is may security ka, may backup ka lagi. Automatic naman yun. No? And yung access, pwede mo i-share. Yes. Diba? Anytime, anywhere. Pwede. Anytime, anywhere. Basta may internet ka lang na Yes. Kaya kahit nasa 2 yung warehouse mo or 2 yung branches mo, 5 branches yan, makikita mo kasi online lahat eh. Diba? Kita mo agad. So, yun yung advantage na online yung business. And galing. May niluluto rin tayo na parang ganyan. Wow. So, coming soon. Yan ang maganda. Para sa mga businesses na problema sa data nilang kalat-kalat, walang centralization, walang dashboard. Kasi ang dami pa rin talaga na as in, nalalaman ko naka-Google Sheet pa rin sila, naka-Excel. Well, hindi naman siya masama. Pero kung may way talaga na magkaroon siya ng isang database na mas malinis, mas madali ng integration ng bawat tao nyo sa negosyo nyo, why not do it? Diba? Why not automate it? Kasi mas mapapadali yung buhay. Baka yung 100 tao mo maging kalahati. Ayaw naman natin may mawalan ng trabaho, pero yun ang realidad sa negosyo. Kailangan natin magbawas ng costing
no? Para kahit pa paano, may pondo yung kumpanya. Correct. Mas tumakbo na maayos yung kumpanya. No? Lalo ngayon sa panahon ngayon, dami ng gastusin. E-commerce, di ba? Ang dami na ngayong taxes, ang daming charges sa mga platform. Nag-start na yung VAT, di ba? Online. Kahit si Shopee, nag-additional na charge, di ba? Talaga, nag-increase na Meron sila. din silang mga additional increase na charge. So, kumbaga, kung kaya naman na i-automate para dun mapunta, why not na gawin? Pero yun nga, kawawa lang din talaga syempre yung mga hindi nga nakapaganda sa AI technology. Like kung yung trabaho nila kaya nang gawin ng AI, for sure mawawala sila eh. No? So dapat tayo rin, no, aware din tayo diyan. Hindi lang yung mga negosyante, kundi yung mga nagtatrabaho din. Na nasaan yung trend? Yeah, yan yung reason kung bakit nagkakandak kami ngayon ng mga AI workshops. No, kasi naririnig na namin lalo sa mga malalaking companies, nag-start na siya sa US. Yes. Nangyayari na rin siya sa Nag-automate Asia, nag-automate na sila with AI at maraming natatanggal sa trabaho. Marami. Either redundant sila or talagang hindi nag-freeze hiring kasi hindi mo na kailangan additional na tao kasi nagagawa na ng isang tao yung trabaho ng 10 tao, parang gano'n. And take note, no, dito sa atin sa Pilipinas, medyo delay pa tayo lagi sa ganyan. Kumbaga sa ibang bansa, nangyayari na sa atin, mangyayari pa lang. Yes. And diba? Very affected tayo kasi marami tayong mga call centers, 'di ba? Mga BPOs na yun pwedeng i-automate kasi yun. Actually. So mababawasan yun. So kailangan nating mag-shift. Again, balik tayo dun sa discussion kanina. Kailangan natin mag-pivot ng business na baka merong ibang opportunity na tama yun. Kung bangin na yung susundo mo, kailangan mo nang mag-divert, 'di ba? Totoo yun. Kumbaga sabi nga nila, wag mo nang labanan yun. Kumbaga check mo na kung ano yung opportunity na nandun. Yes. Kasi kung papalagan mo pa yun, wala na nga, nandun na yung trend eh. Correct. So, masasaktan ka lang talaga. Oo, yan yung nakikita namin. No? Kaya nagkukondak kami ng mga AI workshops para turuan yung mga mawawala ng trabaho or nawala ng trabaho or nag-iisip na mag-business na ito yung future. Ito yung mangyayari. So either maghanda kayo or mag-isip kayo ng opportunity kung saan kayo papasok sa ganitong industry, ganitong market. And for the Philippines, no, kung titingnan mo yung malaking vision, ako nakikita ko yung vision sa Philippines is to be the AI trainer capital. Totoo yun. Pwede mangyari talaga yan. Tayo yung magte-train sa AI. Saka tawag dito, tayo mga Pilipino, no, talagang gusto natin yung madaling trabaho padaliin So talagang feeling ko yung mga tao talaga dito sa Pilipinas, no, talagang mapupunta into AI. Kasi gusto natin mapabilis yung mga trabaho. Yung diskarte ba? Yeah. Ang mga Pinoy madiskarte yan. Hanggat kayang padaliin yung trabaho, papadaliin nila yan. Correct. Sigurado ako dyan. No? Yeah. Kaya nga tayo parang lagi tayong kinukuha rin ng mga tag-ibang bansa. Kasi madiskarte tayo Yun yung number 1 na gustong-gusto nila sa atin Na kaya tayo hinahire pagdating sa yung mga OFW. Kasi madiskarte tayo. Kumbaga hindi lang tayo aasa na kung ano lang yung meron, gagawa ng paraan yan para mapadali ang isang bagay. Correct. Diba? Aside from madiskarte and creative, magaling din tayo magturo. Yun. Yung communication natin, yung English command natin, 'di ba? Na magaling tayo mag-explain, 'yun ang kailangan ng AI. Kasi yung AI, consider it as a parang college student brain. No? Na alam niya yung general knowledge, alam niya kung anong knowledge online. Pero kung gusto mo siyang gumawa ng isang bagay na specific sa business mo, kailangan mo siyang i-train. So, yung mga tao ngayon na na-train na kung paano ginagawa yon, ang bagong role nila is trainer sila nung AI. Trainer sila nung brain na yon. And all over the world, no, lahat ng mga businesses globally na mag-a-adapt ng AI, yung trainers para dun sa mga AI nila globally, pwedeng galing sa atin. Totoo yun. Galing sa Pilipinas. Totoo yun. Kasi ganun dapat. Actually, doon papunta ang AI 'di ba? Lahat ng mga data na nakakolekta niyan, pinapasok sa isang utak ulit yan. Yes. At yung magpapasok nun, mga Pinoy. Mga Pinoy. Most likely talaga, sigurado. Ngayon pa lang Nakita naman natin siguro sa Facebook, 'di ba, yung mga picture na biglang kasama na yung mga artista. Kumbaga, mga picture na hindi naman nakakasama kung sino man yung pangarap nila makasama na AI na nag-e-evolve. Yeah. Kasi dati yung mga mukha medyo kulubot pa or something na hindi pa minsan sa video. Mapapansin mo Pero ngayon, in the last couple of months, no, nag-i-evolve na talaga. Yes. Mas hindi mo na napapansin. Hindi mo ano yung AI saka hindi. Hindi mo na ma-distinguish. Nakakatakot na nakaka-amaze. Kasi baka magulat ka na nandun ka na rin nang wala ka naman, di ba? Exactly. So,
doon papunta Doon papunta talaga yung technology, which is mangyayari talaga yan. Kasi ngayon nangyayari na So, kailangan aware din tayo. Kasi kung hindi ka rin marunong, ang magogoyo lang naman sa mga ganyan, syempre yung mga hindi rin alam yun Yes. Diba? Kung wala ring alam sa AI. And yun din, yung awareness. Yung awareness Importante na kaya nang i-simulate ng computer yung para kang may kausap. Totoo yan. Na taong totoo, di ba? Totoo yan. So as long as nasa screen yan, at lalong kung transactional yan, huwag ka masyadong magkakatiwala dyan. Yun pag-usapan din natin yan. Yung Pancake ngayon, nag-adapt na sila na AI na yung kausap. Before, ang dami namin CSR. Ngayon, AI yung sumasagot. Pag may question, prinogram namin yung isang page namin na sasagot sila based sa prinogram namin. Nang hindi pa ulit-ulit Kasi dati by keyword tayo, di ba sir? Yung rules-based na tinatawag. Rules-based na keyword yan. Yung tawag nila doon chatbot. Kaya iniba namin yung name. Actually, nag-offer kami ng ganun sa mga businesses din. Ang tawag namin is AI chat agent. Kasi yung AI chat agent, iba siya sa AI chatbot. Yes. Yung chatbot, yun yung dating before pa ng ChatGPT. Na yun nga, may menu-menu pa siya, yun. may flow, and so on. May flow, may button, may keywords. Ang problema, ulit-ulit kasi sa yun actual din na use, hindi sinusunod ng customer. Oo, totoo yun. Mag-message pa rin sila. Mas gusto kasi ng tao, kahit naman siguro sino sa atin, na nakakausap tayo ng tao na, totoong tao, nararamdaman nila na hindi pa ulit-ulit yung kausap nila, hindi na, parang nakaprogram lang. Parang pag tinanong magkano to, ulitin mo yung sagot. Copy-paste. Ngayon hindi na ganun. Pag tinanong magkano, kaya niya iba-ibang sagot. Yes. And dahil integrated na sa yung AI. AI din na tinitrain namin, pwede siyang sumagot, una 24/7. So walang tulugan, pwede. Oo. Pangalawa, any language pwede. Totoo yun. So pwede kaya mag-Bisaya Oo. Yung mag-Bisaya, mag-Ilonggo, di ba? Mag-Chinese yung totoo yun. Yung customer, magre-reply yung AI na same language. So pag tinanong siya in Tagalog, magre-reply in Tagalog din yung AI. Minsan Taglish pa nga di ba? So, galing galing. Yun yung ginagawa namin ngayon. Yun yung tinitrain namin sa AI. Saka minsan, na pinoprovide sa kahit company. ako, may kausap ako minsan, di ko na alam kung tao or AI Parang hindi na rin ako pero minsan, pagkausap mo, parang totoo to Parang tao rin naman Tapos marirealize mamaya yan. Ano ba yung mga palatanda AI? May mga dash ng gano'n. Alam naman natin yun. Kaya lang sabi ko, later on, mawawala na rin yan. Correct. Dahil syempre, mas gagawin nilang mas humanize na rin yung pakikipag-usap. Yeah. So, para sa akin naman, as long as nabibigay yung information na gusto ko, as long as accurate yung na information na nakukuha ko, okay lang. Correct. Okay lang, di ba? Kumbaga, gano'n naman talaga Kumbaga, actually, nagkakaroon na ng heart yung Oo. Pwede mo i-compare yan sa technology ng ATM. Di ba? Yung sa bangko, ATM. Before magkaroon ng ATM, ang ginagawa natin, pumupunta tayo sa bangko, pipila bago ka abutin sa counter, di ba? May taong magbibilang nung cash, iaabot sa'yo. Pero at the end of the day, ang kailangan mo lang naman talaga, makuha yung cash mo. Yes. Di ba? Ganda nun. Kaya biglang nagkaroon ng ATM na hindi mo na kailangan pumila, hintayin yung cashier, mas pinadali. So, ganun din yung technology ngayon ng AI. No, na ikaw as the customer, ang kailangan mo lang naman malaman open ba or hindi. O kaya available ba or out of stock. Di ba? Pwedeng AI na yung gumawa nun. Totoo yun. Tapos yung mga very complicated na questions, yun yung sa human mo ibigay. Tama. Oo. Kasi meron pa rin namang human interaction talaga. Yes, meron pa din. Hindi Part pwedeng dapat mawala ng yun. negosyo yan. Hindi dapat pwedeng mawala yan. Kahit sabi mong sumasagot yung AI dyan. Siyempre meron pa rin, sabi nga natin, hindi pa naman perfect talaga yung AI. And kahit naman maging perfect yan, kailangan pa rin talaga ng human interaction, di ba? Yun din pala. Aside from AI trainer, ang pwede rin gawin ng mga Pinoy is maging AI supervisor. Kasi yung AI, pwede siyang sumagot, di ba? 24/7 and so on. Pero minsan nagkakaroon ng hallucination na tinatawag na mali yung sagot. parang totoo yung sinasabi niya, feeling niya totoo yung sinasabi niya, pero mali pala, no? So kailangan mo ng supervisor dun sa AI na yun para i-check kung tama nga ba. Ako one time may na-experience kami dyan, Sir Eric. Agad kwentuhan to. Dito sa studio namin, nag-integrate kami ng AI. Ngayon, yung AI, sumasagot naman na. Kumbaga na-program namin siya based dun sa Ngayon, tawag dito, umulan ng malakas. Sabi ng customer namin na nakabook, hindi daw siya makakapunta kasi maulan. Sumagot si AI. Sabi ni AI, uy, alam mo ba na mas mahalaga sa amin ang safety mo, ma'am, sir? Parang ganyan. Okay. So, tuwang-tuwa naman si si customer. Tuwang-tuwa naman si customer. So parang naman siya, wow, grabe yung caring niya naman sa amin. Pero di niya alam, syempre AI na yun.
Ngayon, pumunta dito. Oo. Pagdating dito, sir, day off pa ng staff na. Patay. Siyempre, di niya naman alam day off ng staff namin. So, pinupunta niya, nagalit yung Yung customer. Nanghingi kami pasensya na lang talaga. So, ibig sabihin, may good point minsan, may So, kailangan, hindi pa rin siya perfect. Yes. Day off nga kasi ng staff namin. So, wala rin sumagot sa page talaga. So, nag-lap sa amin yun. Doon ko na-realize na kailangan i-program pa siya na mas malalim. Yeah. Kailangan manage pa siya ng mas maayos. Kailangan pa rin siya i-moderate. Yes, kailangan siya i-supervise pa rin. Kailangan pa rin i-supervise talaga yung AI. Yeah. Pero ang galing kasi napabilib niya nila. May yung papalakpak ng gano'n. Actually, meron pa ako nakitang post online na yung customer tsaka yung AI bot nagliligawan na. Ay, oo. Actually, meron kaming ganyan. Kamusta, kumain ka na ba? Kasi nga Anli yung reply eh. Diba? Kaso ubos naman yung yung GPT tokens mo. Sabi. Wala, ganun talaga eh. Pero yun yung mga lapses pa eh. Na later on, in the next few months, for sure, may solution na rin may yan. May solution. Sigurado may mga ano na yan, pang-pigil. Doon tayo pumapasok. Ano yung mga solution na yun? Paano natin matutulungan yung mga negosyante? Lalo yung mga hindi techie na mga businesses. Yun yung tinutulungan po natin. Yun. Kasi hindi naman lahat kayang iset up yan. Oo, kasi so yung service namin, hindi mo kailangan ng tech know-how. Ang kailangan mo lang malaman is ano yung business mo. No? Kailangan alam mo kung ano yung business mo. Magsiset up niyan. Tapos kami yung magte-train ng AI, kami magsiset up ng AI, kami mag-integrate ng AI. Kumbaga, opportunity. Yun yung opportunity, di ba? Yun. Oo, yun yung opportunity. So, kumbaga, imbis na parang maano ka na, kaya naman. Hindi, may opportunity. Marami kasing takot. Kasi yung unang labas ng generative AI, sabi nila, it will replace jobs, it will replace people, and so on. Pero ang totoo, it will replace people, yung mga tao na gumagamit ng AI, yung magre-replace ng mga taong hindi gumagamit ng AI. Or yung business na gumagamit ng AI, yung magre-replace sa business na hindi gumagamit ng AI. More of ganun yung actual na setup. No? So kung gusto nating yung business natin tumagal, maging future-proof pa at hindi maapektuhan ng AI, dapat tayo mismo take advantage na, no, at gamitin tong AI technology na to sa atin. Yun. Kasi yun nga kumbaga itong AI na to, para sa akin matagal na nag-exist eh. It's a program lang din naman na ginawa eh. Kumbaga noon pa naman nagpo-program na tayo. Noon pa may AI, kaya lang ngayon naging open na yung mga sources ng mga big companies like Google, 'di ba? Naging open na sila eh. So ibig sabihin, mas broaden na yung automation. Kaya nagagawa ng program. Pero in reality, program lang lahat naman to. Matagal na. In fact, matagal na. Yung, kung gumagamit kayo ng Waze or Google Maps, AI yun. Diba? Imagine mo kung dati nagda-drive ako, umiikot ako sa mga customers kasi 2001 nagsimula yung Infotex eh. Kasi yung mga customers ko nasa Makati, nasa Ortigas, minsan nasa Rizal, nasa Cavite. So ang reference ko lang, yung nabibili sa National Bookstore na map. Talaga yan? Legit? Yung mapa, talaga? Yun yung guide ko, paano pumunta dun sa mga OG ka pala pagdating sa mga location, sir. Grabe. Kahit tanggalan ka ng Waze, human Waze ka na. So, yun yung superpower na biglang nagkaroon lahat ng drivers. Kasi may Waze na or may Google Maps na. And yun is powered by AI. AI, yun. Oo. So, kung gumagamit ka nun, ibig sabihin, gumagamit ka ng AI. No? So, take advantage. Use it as your superpower. Ngayon kasi mas naging ano na lang eh. Parang mas maging, paano ba? Sobrang tech na yung dating. Kasi magsalita ka lang, magsasalita siya. Very advanced. Kasi yung AI sa Waze, sa Google Maps, ang tawag doon is focused AI or parang limited AI na yun lang talaga yung kaya niyang gawin. Tapos sa YouTube, ganun din. Sa TikTok na yung AI nila, recommendation AI lang na magre-recommend lang siya based on history mo and so on. Pero first time nangyari no, na itong ChatGPT, na yung AI kaya niyang makaintindi ng natural language at kaya niyang magsulat din ng natural parang language. Parang nilagyan na ng ng puso talaga. Yes, first time. Characteristic, ganyan. Oh. So yung program talaga, nilagyan na nila ng gano'n. Kumbaga, it's another program eh. Yeah. Sila na yung nakadiscover, sila na nun. Oo. So diba? Before ChatGPT, yung mga kaya lang mag-automate, gumamit ng AI, ay yung mga technical people, yung mga nagpo-program, yung mga gano'n. Totoo yan. Pero after ChatGPT, grabe, kahit sinong kayang magsalita in English, pwede pumasok. Kaya kakaiba talaga. Ibang technology itong tinatawag na generative AI. No, kumbaga kasi inopen yung, kaya nga parang open source eh. Ibig sabihin, inopen talaga yung source ng lahat para may research na yung mga bagay-bagay. Pero ang galing. Sobrang galing. First time na nangyari yan sa industry ng technology na yung common tao from age
12 to age 120, pwedeng gumamit ng technology. Search lang sila. Search lang. Or actually, kausapin mo Minsan lang pwede. Minsan nga picture mo, ano to, alam niya. Explain niya kung para saan. Kausapin mo lang, pwede. Galing, no? Grabe. Saan na kaya tayo papunta, Sir Eric, sa mga susunod na? Actually, pwede mo i-try. Hindi ko yung kaya ng signal ko ngayon. Ano yan? Parang ano yan, may sample demo pa tayo dito. Sample demo. Actually, Gemini lang to, so try natin. Nasa podcast kasi kami ngayon. Anong marirecommend mong topic about AI? Sure, I can help you brainstorm podcast topics about AI. Here are a few ideas ranging from beginner-friendly to more in-depth that could make for engaging discussions. Engaging podcast topics on AI, the AI revolution, what it is and why you should care. This episode... Teka. Wait. Hello? Okay. Pa-stop natin. Di ba? Pero kaya, no? Ang haba niyang ano. Ang haba ng sagot. So, pwedeng pag-usapan natin kasama siya as guest. Yung grabe, no? Di ba? So, ganun nakatindi talaga. So, kahit sino na kayang magsalita, pwede. Pwede na. Pwede niyang gawin yun, di ba? And live to, di ba? Hindi namin nire-record. Hindi natin alam na pwede pala siyang gawin ganon. Grabe, no? Kasama ko ngayon si Papa Sundot. Kilala mo ba siya? Hindi ko siya masyadong kilala. Ano bang gusto mong malaman tungkol sa kanya? Hindi niya pa kilala. Hindi pa kilala. Outdated ka pa. Pero ang galing, di ba? Oo, di ba? So, pwede mo sagutin. Well, actually, pag ako sinerch ko sa ChatGPT, papasundot, lumalabas eh. Alam niya, nagpa-podcast ako. Kasi ChatGPT. Ito kasi Gemini. Ito Gemini. Pero si ChatGPT. Kulang pa yung data niya. Kaya ni ChatGPT. Ganun ka-advance eh. Yes. Nire-research niya sa Google, sa YouTube, lahat ng information. Yeah. So, pwedeng gano'n lang. Kausapin mo lang siya. Hindi siya gano'n ka-techy. Di ba? Lahat pwedeng gawin. Alam niya talaga. Sa kapag ang nakikita ko dyan sa program pala ng ChatGPT, no? Once na parang kinakausap mo siya lagi, alam niya na yung routine mo, alam niya na yung information mo, doon na siya iikot. Yeah. Pwede siya mag-recommend sa'yo or magsasuggest sa'yo ng kung anong gusto mo. Parang gano'n. Kumbaga parang ang sasabihin niya sa'yo is, parang before natanong mo na sa akin to, connected yan dito, parang gano'n. So, sasabihin niya sa'yo na, ito yun. Baka nakalimutan mo lang na natanong mo na sa akin, parang gano'n. So, may brain din talaga siya na. Yes. Ang dami. So, yun yung mga malalaking changes ngayon for the next 1 or 2 years. So, tayo as the creative people, kailangan mag-isip, nasan yung opportunity? No? Para mag-start ng business or mag-thrive yung business. So, ito, bago tayo magtapos, Sir Eric, no? So, Inputex, syempre, alam naman natin sa technology na to. Pero, hindi ka ba natatakot na someday, ma-dominate si Inputex? Magkaroon na ng mga bagong technologies din na para mawala si Inputex? Oo. Actually, sabi ko nga kanina, di ba? Na-expect ko mawala yung SMS technology 15 years ago. So ikaw, in-expect mo na before pero hindi nangyari. Pero hindi nangyari, di ba? So ako, again, wala akong kakilala na nakikita ko ano yung meron sa future. Pero si God, alam niya kung anong nangyayari. So sinusundan ko lang every step, no, one step at a time kung ano yung binibigay sa akin ni God. And yung kumbaga most recent na binibigay niya sa akin is talagang i-adapt itong AI. Gamitin yung AI. Kasi Inputex talaga ngayon nag-a-adapt din ng mga new technology. Nag-a-adapt siya ngayon. Galing. Yun. So, we'll see kung ano yung mangyayari. Pero, yun nga, iba pa rin talaga yung SMS na technology. Lalo for business use, business to consumer use. Yes. Kasi yun nga, hindi mo mapipilit yung customers mo Totoo mag-Viber or mag-Messenger. Hindi pero lahat naka-SMS. Pwedeng mag-SMS. So, nakikita ko mahaba pa yung ano niya. In fact, yung latest ngayon ng iPhone, 17 na ba? 17 na ata nga, Nagsimula kami, wala pang iPhone, ha? Oo. Kasi, naunahan niyo pa. iPhone 2007 yun Nag-start Kami so, 2001. Hanggang ngayon may SMS pa rin. Hanggang ngayon may SMS pa rin. Yung iPhone 17, may SMS pa rin. So, okay pa ako, ibig sabihin. Actually, feeling ko hindi naman mawala talaga SMS. Since lahat ng SIM card naman, imposible. Kahit nga eSIM, may SMS meron. Diba kahit eSIM meron na tayong eSIM ngayon na hindi na kailangan ng physical physical card. Pero may SMS pa rin. May SMS pa rin. So, nakikita ko mahaba pang PC itong SMS. For sure, mangyari man yun, may bagong may technology. May backup ka na. May AI technology ka na. Kayong bagong yes. For sure. So, Inputex, meron ng bagong And ako, I always believe na ang business nandyan para mag-solve ng mga problems. Tama.
And ako, ang hilig ko talagang isolve ng mga problem yung mga problem ng mga businessmen. Whether online seller ka or traditional seller ka or whatever. So kung ano man in the future, yung magiging problem nila, doon ako papasok. Galing. And ngayon, nakikita natin, yung karamihan, ang problema nila is AI. Either gamitin nila or hindi. So doon ako pumapasok ngayon, doon sa AI na solutions. So, ayan, sa mga mag-a-avail ng Infotech, syempre. At AI chat agent, kung kailangan AI chat agent, alam nyo na. Kung saan kayo pupunta, tatakbo ngayon. Contact nyo lang sila, Sir Eric. No? So anyway, bago tayo matapos, sir, no, baka may gusto kang mga batiin muna no, sa podcast na to. Yes. And syempre, promote mo na rin si Infotech. Yes. So shout out sa aking family. Thank you para sa inyong support. Kahit lumalayo ako para sa mga ganitong events, no. Thank you very much. And also sa ating Entrepreneurs Fellowship. Yes. No? Thank you. And also sa ating mga viewers na gustong matuto how to start and run and scale up your business. No? We provide free workshops. Follow nyo lang ako dun sa channel, sa TikTok, sa YouTube, and sa Facebook. Libre yan. Libre yan. Libre yan. Kaya follow nyo na. No? Yes. Hindi nyo na makitang libre yan. Minsan, sa mga events, malaki ang bayad. Mahal. Sa mga seminar. Diba? In fact, dati, mga 2013, 2012, pumupunta pa ako sa ibang bansa para mag-train ng sales, ng business. Talaga? Ikaw yung so nagtitrain? Hindi. Ako yung nagjo-join. So, nagbabayad ako ng airfare, ng hotel. Pati yung event mismo may bayad. Di ba? Mahal yan, ha? Hindi nyo nagagastos ginastos ko na para sa inyo. Shortcut na. A-attend na lang kayo shortcut. Shortcut na yung hindi na kayo yung a-attend doon. At hindi na kayo gagastos. Ginawa na Sir Eric yun. So kayo na lang ko sa inyo manonood at makikinig na lang kayo. Correct. At minsan may face-to-face pa, di ba? Yeah, oo. Merong face-to-face. And libre pa rin yung face-to-face na yun. Iba-ibang lugar. So, ina-announce ko naman siya dun sa social media ko. At para naman sa mga entrepreneurs na nagsisimula din, way back, katulad niyan ng 2001, tama ba? Yes, 2001. Nakatulad nyo siguro. Ano naman mapapayo mo para sa mga negosyante nagsisimula rin katulad nyo po noon? Okay. Yung usual na challenge sa mga nag-iisip mag-business is analysis paralysis. No, na tinatry nilang alamin lahat before sila mag-start. Ako, ang recommendation ko is 70-80% lang na kailangang alamin, simulan mo na agad. And huwag kang mahihiyang magsimula ng maliit. In fact, kahit sa bahay lang muna simulan, di ba? Or online lang. Like ikaw, yung online podcast mo, online lang din nag-start. Sa bahay lang din nag-start, di ba? So start small, start early. Kasi yung ini-imagine mo na ito, maraming customers to, magiging mabenta to, usually hindi nangyayari. Totoo yan. Malalaman mo lang kapag nandun ka na, kapag nag-start ka na. No? So, yun yung sinasabi nila na tumalon ka na sa eroplano, doon mo palang ikakabit yung yung ano ba tawag doon? Parachute. Doon mo masusubukan na. Ganun ang business. No? Kasi may mga tao nga rin na hindi pa nga nakasakay ng eroplano, ayaw na agad. Yes. Diba? Tama. Isipin, mamatay na agad sila, babagsak yung eroplano. Diba? Oo, yun agad yun. Parang mas okay yun, sir, no? Sakay ka na eroplano, isuot mo na lang yung parachute. Diba? Tapos yun. So, start small and start early as much as possible. So, kahit mga 70% lang yung alam mo, simulan mo na. Kasi yung the rest, matututunan mo habang nandun ka sa business. So, experience pa rin talaga. And of course, prayers. Yes, tama yan. Sa business, yung isa sa talagang successful sa business namin, nagpa-thrive for 25 years, no, is every time merong malaking business decision, in fact, kahit yung normal business decision, kasama si God as the ultimate business partner. Siya yung chairman. Siya talaga yung chairman ng business. No? So ipag-pray bawat step, bawat marketing strategy, bawat product na ilo-launch mo, ipag-pray na ito ba dapat talaga, Lord. Importante yun. Yes. Kasi pwedeng sariling decision lang talaga natin yung mga bagay. Wala nang guidance sa taas. Correct. Very important. Yun ang pinaka-importante sa negosyo na, alam mo yun, hindi kayang bayaran ng kahit ano yan. Yes. Correct. Pag sa kanya nang galing yung kompas niya. Diba? Yes. At minsan may mga bagay rin naman na tayo gusto natin, pero siya hindi niya i-allow na mangyari sa atin. Oo. Maraming mga businesses na naging successful, pero since hindi siya talaga yung original plan ni God, nag-fail sila. Totoo yan. Doon tayo sa safe. Totoo yan. Doon tayo sa plano ni God sa atin. Mas okay pa rin yung gano'n. Mas okay yun. Bigay mo pa rin sa kanya lahat. Yes. Lalo sa negosyo. Correct. Dahil ang negosyo naman po talaga up and down. No? Pero minsan may mga tinuturong bagay sa atin. Kumbaga, minsan nandito kasi may
may kailangang preparation para sa tuktok, di ba? Kaya pinapadana sa atin yung mga bagay niya. Kasi sa negosyo naman po, wala naman talagang tuktok lagi. Correct. Talagang may ano yan. May ups and downs. Up and may down. season. Kahit naman sigurong sinong malaking negosyante, pinagdadaanan yan every now and then. Kasi may mga challenges and ayun yung magpapaangat sa atin. Kasi pag walang challenge, hindi tayo angat. Correct. Magiging komportable na lang tayo dun sa ganung position, di ba? Yeah. In fact, yung mga challenges na yan din yung stepping stone para sa susunod natin na opportunity. So, wag tayong magiging failure ka lang kapag nagstay ka doon sa challenge na yun. I mean, sa failure na yun or sa mistake na yun. Pero as long as nilalampasan mo every challenge, every crisis, you will be successful. Wow. Tama yun. Yeah. So yun, sir, I think solve ako dito sa episode na to. Sobrang laman, no? Siguro kung nasimulan mo to up to the end, yan, marami kang mapupulot dito sa usapan. Ako, marami ako napulot, Sir Eric. Lalo na sa EV. Mapapabili pa ng EV dito. Pero totoo yun, di ba? Sobrang daming technology ngayon. Yun ang talagang tumatak sa podcast na to. Sobrang daming technology ngayon, nag-e-evolve, AI papunta dyan. But kailangan mong tandaan lagi na yung opportunity meron yan. Nandyan yan. Yes. So doon tayo mag-focus sa opportunity na yun. Kasi pag naiwan ka, nandun ka pa rin kung nasan ka, hindi doon sa kung saan papunta. No? Yung takbo, may iwan ka. Sabi nga nila, some people know what happened, some people make it happen, the others ask what happened. Ang ganda nun, sobrang ganda nun. Kumbaga, nasan ka doon? No? Nasan ka doon, di ba? Are you the one making it happen? Or what happened? Oo, baka na paralysis ka na dyan, kakaisip mo dun sa bagay na aral-aral. Saka execution eh. Correct. Importante rin, execute mo talaga. Yes. May, like for example, may natutunan ka AI, try to execute it. Apply mo agad. Di ba? Mas mabilis yung learning kapag ganun eh. Kasi kung nalaman mo lang, alam ko yan eh. Pero pag pina-execute na sa'yo, bakit ganun? Kasi hindi mo naman na-experience. Hindi mo naman nagawa personally. Correct. So wala rin, di ba? Hindi mo rin ma-absorb yun. Kumbaga parang, narinig ko yan eh. Pero ikaw talaga, hindi mo talaga nagawa. Yes. Diba? So kahit hindi naman sobrang galing, importante, diba? Sinubukan mong i-apply. Yun pa rin at the end of the day. Correct. So, ayun, maraming salamat po, Sir Erickson. Thank you din. Sir Eric lang pala. Erickson ako na. So, Sir Eric, Yes. maraming salamat po sa Thank pagpapaunlak dito sa podcast na to. Na kahit napakalayo nyo, binahin nyo kami. And talagang nag-reschedule din kami ni Sir Eric, pero natuloy pa rin. Yes, natuloy pa rin. Excited kasi talaga ako malaman the story behind the Inputex din. Yeah. And kung saan na talaga papunta si Inputex ngayon. So, sobrang nakaka-excite na makita si Inputex into the next new level na naman. Yes. And mas marami na namang negosyong matutulungan. Kasi ganoon naman si Inputex, kahit kami talaga natulungan nito before talaga nung ine-execute namin yung sa SMS. So talagang malaking bagay sa amin to. And for sure ngayon, mas marami pa kayong matutulungan dahil AI na. Correct. Nandun na tayo ngayon sa AI technology. So, ayun, once again, maraming salamat po, Sir Eric. At so ayun, maraming salamat po mga kasundot sa panunod sa episode na to. I hope marami rin kayo natulungan. At syempre, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube and Facebook. At syempre, para makapanood kayo ng mga shorts natin, nasa TikTok yan. At meron din naman sa Facebook as Reels. And syempre, sa mga naglalaba dyan ngayon, nagdadrive, hindi ko alam kung anong ginagawa nyo. So maraming salamat sa pakikinig. I hope natutunan nyo ang mga technologies na pinag-usapan natin ngayon. At kung nasa negosyo kayo, try nyo i-apply at kontakin yung Inputex dahil for sure matutulungan kayo nito. So yun, once again, maraming salamat po. God bless po.